Ma'am, si Speaker Romuald, former Speaker Romualdez appeared before the ICI today at sabi po niya na he's happy to be invited daw at willing naman daw po siya mag-share ng kanyang mga nalaman tungkol sa budget process at information on insertions. Hindi ko na siya iniisip, ma'am. Hindi ko na siya iniisip, ma'am. Ayan po, napatawan lang po ang ating Vice President sa pagsipot ni Martin Romualdez dun sa ICI. Dahil alam na niya, talagang may idadawit yan si Martin Romualdez. Tingnan mo, ang problema ngayon na administrasyon, madadawit yan ng mga nakarang administrasyon. I swear, yan po mapapanood natin sa video ito. Kaya kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, and share, and subscribe. So without further ado, let's begin. Former Speaker Romualdez appeared before the ICI today at sabi po niya na he's happy to be invited daw at willing naman daw po siya mag-share ng kanyang mga nalaman tungkol sa budget process at information on insertions. Your thoughts on this? Wala na, hindi ko na siya iniisip, ma'am. Wala akong comment, ma'am, sa kanyang pag-attend sa ICI. Or do you believe in integrity? Yes. Sinabi ko na yan, diba? Na ang ginawa lang kasi ng Pangulo noong tinamaan siya ng sarili niyang speech na mahiya naman kayo at nagalit yung mga tao. Ang ginawa lang niya ay magpalit ng House Speaker at ng President ng Senate at gumawa ng ICI. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nananagot. So, para bang ako dapat ang imbestigahan, ako din ang gumawa kung sino ang mag-iimbestiga sa akin. So, on the question of integrity, definitely, hindi siya reliable dahil ang Pangulo din ang gumawa. Ma'am, thank you for accommodating for more of our questions. In relation dun nga sa corruption issue, marami po mga negosyante ang nag-express ng kanilang concern because maaaring nakaka-apekto nga raw ito sa image ng Pilipinas at yung trust confidence ng investors. Ano po yung masasabi niyo dito? Dahil eventually, of course, it will affect the economy. Yes, ma'am. Totoo yan. Even before this corruption scandal, one of the, we can say siguro, top 3 reasons why investors do not put their money in the Philippines is because of corruption. At that time, di ba, ang reklamo lagi ng mga investors, mahirap kumuha ng mga dokumento, permits, o kung ano man yung mga kailangan pa nila para mag-invest dito sa Pilipinas. Dahil ang dami daw humihingi. Bawat opisina, up to the barangay level, from top to bottom, merong humihingi. Yan din ang isa sa mga rason kung bakit tayo naunahan, di ba, nung ibang mga kapitbahay natin dito sa Southeast Asia. At yan din yung rason, isa sa mga rason ng mga investors kung bakit sila pumupunta na lang doon sa Thailand or pumupunta sa Vietnam at meron na ngayon marami pumupunta sa Bangladesh because nakakaapekto yung corruption sa competitiveness ng isang bansa. Yung corruption complaints
ng foreign investors and even domestic investors, hindi yan ngayon lang. Malamang kung noon ang nangyari, malamang kung noon napapaisip pa ang investors na o sige, tingnan natin ang Pilipinas. Ngayon, after the corruption scandal of the administration, hindi na sila at all naglalagay o nag-shortlist ng Pilipinas. Siguro automatic na yun na let's not think about or include the Philippines. Kung dati pinag-iisipan pa tayo ng mga investors, ngayon hindi na. Pero yung corruption na yan, nandyan na yan. Complaint na yan ng mga investors dati pa. At bakit ko alam? Dahil naging mayor din ako. Nung mayor ako ng Davao City, syempre, ang gusto namin na pumasok na pera sa Davao City ay yung galing sa labas, di ba? Whether it be from Visayas or other parts of Mindanao or from Luzon or from other parts of the globe, gusto namin pumasok siya sa Davao City. At pag napapansin namin, pag kinakausap namin yung investors, meron kami sa Davao City ng Davao City Investments and Promotion IPC namin. At pag napapansin namin na hindi pumupunta, tumitingin, tapos hindi na bumabalik, or nag-a-attempt mag-open pero hindi natutuloy, pag tinatanong namin yung merong researchers yung office na yon, nag-i-interview sila, isa doon sa mga sinasagot, corruption. Kasama doon ang cost ng investment. Tubig, kuryente. Sunod dyan ay connectivity. Sabi nila, masyadong mabagal ang IT infrastructure ng Pilipinas. At nandoon na, dati pa, yung corruption. Kaya sinasabi ko, noon, kinoconsider tayo, ngayon, hindi na talaga. Dahil sa ginagawa ng administrasyon. Ma'am, amidst the situation that we have now, like, yung mga issue ng corruption, rise here, there, yung kanya-kanya ng air ng grievances or disappointment ng mga Pilipino. As Vice President, ma'am, what else could be done? I mean, there's ICI, ang dami na nagrarally. Ano pong pwede pang gawin, ma'am? Alam mo, ma'am, as Vice President, akala ko Vice President. As Vice President, sa amin, ma'am, when we talk about it, ma'am, because lahat naman tayo merong constitutionally protected freedom of speech and expression. And we talk about it because that is the essence of democracy. Walang good governance, walang demokrasya kung hindi nakakapagsalita ang mga tao kung ano yung katotohanan na nakikita ng sarili nilang mata. In the hope na yung gobyerno makikinig. Kasi ganun dapat yun, di ba? May feedback ka dapat sa mga ginagawa mo. Para, number one, nakokorek mo yung sarili mo. Number two, responsive yung ginagawa mo. Number three, relevant siya sa bayan kung ano yung ginagawa mo. Pero, wala naman, hindi nagkukulang yung mga tao sa pagsasabi kung ano yung mali. Nagkukulang yung administrasyon sa pagtugon doon sa mali. You mentioned earlier na narrative po ng mga anti-Sara Duterte, yung that you are pro-China. But what exactly, ma'am, is your stand on this continuing harassment by Chinese Coast Guard against our Philippine vessels within Philippine territory? Yes, ma'am. My stand is, meron tayong arbitral award. Meron, nanalo na tayo doon. That is clear. Nakita yan ng buong mundo. And we need to assert that through diplomatic channels. Uupo. Because the harassment in the West Philippine Sea does not comprise the entire relationship natin sa China. Meron naman tayong problema sa iba't ibang bansa, mami. Hindi lang sa China. Pero ang ginagawa natin ay dinadaan natin sa Department of Foreign Affairs. Umuupo yan sila doon, pinag-uusapan nila yun doon. So, yan yung karapat-dapat na gawin ng isang gobyerno kapag meron silang problema sa ibang bansa.
Hindi lang sa China. It has to go through the diplomatic channels. Pinag-uusapan yan. Hindi yan pinaglalabanan doon sa dagat. Do you think, ma'am, your father during his term as president was able to do this, talagang panindigan yung arbitral ruling na meron ng Pilipinas against China? Hindi ko alam, ma'am, kung ano ang records ng Department of Foreign Affairs at the time of the term of President Rodrigo Duterte from 2016 to 2022. There should be some sort of records there kung ano na ang nagawa ng DFA para umupo with the People's Republic of China with regard to this arbitral award. But more than asking about kung ano ang ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte is asking kung ano ang ginawa ng present administration about that arbitral award. And pushing for that decision. Ma'am, there's a following question here from one of the members of the So yun nga mga koys, mga gayas, no? Pakikomento po na yung mga opinion o reaction sa comment section ng ating video. Talagang matatawa ka na lang talaga Biruin mo, yung pinaka head ng mga kurakot ay yun pagagawing state witness. Wow, napakagaling. Ang gagaling ng administrasyon na ito. Niluloko tayo ng harap-harapan ng administrasyon na ito. Okay, so for now, I'm gone. God bless all. Peace. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We